Kasi wala ka naman maibibigay materially. So siguro maipakita mo yung pagiging mabuting tao. Ang hirap pagdating sa anak. Kasi naawa ako talaga sa kanya. Komportableng buhay. Sana naramdaman niya. Yung nakapag-travel ako ng Amerika. Pabalik-balik lang ako ng Hong Kong. Tapos, hindi kami nakakapos. Hindi namin naranasan na walang pera. Yun lang sa akin. As a parent, hindi ko maibigay yung luxury. Isa lang ako talaga. Pero siya yung step-brother ko, 5, 4 na step-sister. Tapos ako yung panghuli na pang-10. Bunso ka sa... Bunso, panganay ako sa nanay ko. Oh, medyo complicated yung ano. Opo. Bali yung father ko, dalawa yung legal wife niya, siyam yung anak niya. Okay. Sa mother ko, hindi legal yung wife yung mother ko. Can we call that illegitimate? Parang Opo, illegitimate that time. Illegitimate child ako. Isa lang ako. Solo lang po ako. So, paano po yun? Ano pong... Tumira kayo kanino? Sa stepmother ko, siya yung nagpalaki sa akin, yung real wife. Ah, wow. Wow, that's interesting. Opo, yung real wife ang nagpalaki sa akin. Kasi yung biological mother ko is busy siya na nagtatrabaho. So, from infant, ang alam ko, ang knowledge ko, from infant hanggang high school, doon ako sa stepmother ko. Siya yung nag-alaga sa akin. Kasama ko yung mga kapatid ko na siyam. So, lumalabas, 10 kami. Paano nangyari yun? Medyo mahirap. Hindi siya conventional, no? So, Hindi nagkasundo yung... Hindi po mabait yung stepmother ko. Mabait. Napakabait nung stepmother ko. Kasi siya pa yung nag-alaga sa akin, siya pa yung naghahatid sa akin sa school. Siya yung mga uma-attend sa school program. Ang bait sa naman, mga itinuring school ka ng meeting. itinuring ka ng anak ka. Opo. Hindi mo mararamdaman na hindi kanya anak. Wow. That's remarkable. Same with my siblings, mababait yung mga ate ko at saka mga kuya ko. Wala akong tulad ng mga napapanood natin, mga confrontation na sinugod ng wala legal po. wife. Walang ganon. Yung kabit. Kaya, for example po, kasi yung mother ko nagtitinda sa Divisoria. Paghapon na, naglalaro ako ganyan, tatawagin ako nung stepmother ko na, ayan na yung nanay mo, magmano ka na. Kasi neighborhood namin siya eh. Sasabihin ng stepmother ko na magmano ako dun sa nanay ko. Wow, and how did it feel? Did you feel like may dalawa kang nanay, ganon? Alam ko dalawa yung nanay ko, pero at that time, to whom were you na so bata close? ka, ang intindi mo lang, dalawa yung nanay mo. Pero kanino ka pinakamalapit? Sa stepmother ko. Kasi nga kinupkup ka niya. Kasi siya yung katabi ko matulog, kasama ko sa school, kasama ko sa lakad, kasama ko sa simbahan. So tuwing kailan mo nakakasama yung biological mother mo? Wala. Pag Sunday, yung palilipatin ako ng nanay ko doon, sabi niya, lipat ka na, dyan nanay mo. Wow. Ganun lang, mga ilang oras lang. Anong bonding yun? Wala kaming bonding During Sundays? ng biological mom ko. Wala? Kahit Sundays? Siya sobrang workaholic. Oh. Para kanino siya nagtatrabaho? Ikaw lang ang anak niya. Siguro po for the future, ganyan, yung pagyaman. Kasi let's say, mahirap ka lang, mahirap. So gusto mong yumaman. Siguro, ganun po. Hindi ko alam yung mind niya, pero yun siguro, sobrang workaholic niya, ang focus niya is magkapera. Pero yung parents ko kasi, yung tatay ko at yung stepmother ko, mayaman na kasi sila. Mayaman sila? Opo. Okay. So, at that time, you were growing up, wala na sila ng tatay mo? Sila pa rin. Anong sila? Ha? Opo. Walang anything.
minsan lumilipat yung tatay ko dun sa nanay ko. Wow, that's very interesting. Napakabait po Oh, ng stepmother ko. Super. Wala kang makikitang ganun kasi walang ganung pelikula eh. Walang suguran na walang Wala po. Ang tawag sa kanya ng nanay ko is ate. Kasi nagpupunta rin siya sa bahay Paano namin. siya nakilala ng stepmother mo, yung mother? Eh Kasambahay siya. according sa kwento, yung nanay ko is namasukan na tindera. Parang tindera siya ng father ko. Okay, Hindi so negosyo nila. hindi ko alam kung basta yan lang yung according sa kwento ng matatanda. Okay. Na- Siya ba nagturo sa'yo na magdasal? Siguro siya kasi palagi akong kasama sa simbahan. Nagsisimba kami ng Baklaran, nagsisimba kami sa Quiapo. Tapos pag yung mga fiesta sa probinsya, yung mga pupunta kami, very much madasalin yung stepmother ko. And then secondly, siguro nakuha ko to sa school. Kasi nasa private school ako, Catholic school, na may religion na subject. Na-instill sa akin yung fear of God. Even as early as... As early as ganun ako kabata ko po, na meron akong fear of God. Although syempre may mga mali ako, imposible namang wala akong ginawang masama. Meron po. Kaya lang mas malaki kasi dahil palagi kang every Wednesday punta kami Baklaran, every Friday punta kami ng Quiapo Church. Tapos kasama kami nung ate namin, nagsisimba kami every Sunday. And then bukod pa doon sa religion class, tapos mayroon kami mga exam, yung mga quiz ng mga gospel. So, in that time, parang doon ko nakuha yung... Kasi kami na yung youngest, so kami yung naiiwan sa bahay. Parang doon ko na nakita na yung sarili ko na nagbabasa ako ng mga story ng mga santa. Wow. Parang mas ako sa religion class. Kaya that time, nag-member pa nga ako ng choir. Yung mga club. Sa school Sa school, yung may mga club. Sa religion club ako sumali. Kasi parang mas feel ko yun. Yung ganun, yung nagsisimba. Tapos, every first Friday, mayroon kaming mass. Then, Thursday, mayroon kaming confession. Sobrang yung awareness ko sa Panginoon, kahit as early as that, pag nagkikwento yung mga teacher ko, talagang nakikinig ako. Tapos, devotee ako ni Saint Teresa of Child Jesus. Kasi dun sa church,
Yung kasing school namin, katabi yung Santo Niño Church. So, before going to class, nagdadaan ako ng church. Tapos, gandang-ganda ako kay St. Therese. So, nadidinig ko yung kwento kasi nung elementary, ang mga subject namin is mga comics ng mga santa. Wow. Oh, Ngayon, wala na yun ngayon eh. Ngayon, wala nang ganon. So, napapalo ko. So, naintriga ako dun sa if you pray ng novena kay St. Therese, magagrant yung wish mo, may mag-aabot sa'yo ng flower, opo, ng roses. So, nagbala ka bang magmadre? Ay, hindi po. Hindi sumagi sa isip mo yun? Hindi sumagi sa isip ko yung pagmamadre. Talagang nung bata ako, wala akong idea kung anong course ang kukuhanin ko. Pero pagmamadre, hindi. Kasi hindi siya masyadong na-explain sa yung mga career. Yung, di ba, pag fourth year na may mga magtotok, parang hindi siya masyadong na-touch. Kasi yung school namin is, pari ang nagpapatakbo, yung Santo Niño Church. Okay. Hindi mga madre. Yun ang ano namin. So, hindi ko naisip na magmadre. Hindi ko nga alam yung mga ganon. Pero, yung nakita ko, yung ugali nung nanay ko, yung stepmother ko, ang bait niya. Kasi, masyado siyang matulungin. Sino-sino mga tinutulungan niya po? Mga kapitbahay. Tapos, pag may nakikita siyang namamalimos, paabutan niya ng pagkain. So, nakikita ko yun lahat sa stepmother ko, yung pagiging mabuti sa kapwa. Sa kanya ko yun natutunan dahil siguro ako yung palaging kasama nga. Tapos yun yung mga naobserbahan ko sa kanya. Kung maiisip ko ngayon, yun ang mga gawain niya. At saka, siguro nung high school na ako yung na-realize ko na anak nga ako sa labas eh. Medyo, it already hit you, no? Yung gano'n. Tapos ang bait. Consciousness na. Although hindi mo ini-entertain. Pero alam mo, anak ka nga sa labas, pero ang bait-bait sa'yo ng stepmother mo. Wow. So, kaya sabi ko nga, siguro kung meron akong isang virtue na meron yung pagiging mapagpatawad. Kasi ito nga, napatawad niya nga yung nanay ko eh. Napatawad niya nga din ako eh. Considering na sa akin nga siya dapat magalit dahil anak ako ako yung parang sisira ng pamilya nila if ever. Pero ang bait niya sa akin. So, siguro nature niya yung mabait. Yun siguro talaga. At bibihira ang ganon. Opo, kasi mabait din siya sa mga anak niya eh. Ang sobrang bait niya talaga na tao. Kaya ang sobrang thankful nga ako na mabait siya. So, siguro siya yung nagagaya ko sa buhay ko. Kasi siya yung palagi kong kasama. Gano'n naman yun eh, kung sino yung palagi mong kasama. Yun naman ang ma-idolize mo. Siguro nung nagkaroon na ako ng isip, parang dapat nga mabait ka sa kapwa mo. Considering na meron naman kayo. Siya nagpatapos ng pag-aaral sa'yo? Ang nagpaaral din sa akin, yung nanay ko na biological. Pero sila yung sa college yan? Pati college. I think, hindi ko masyado alam ang setup nila. Pero, siguro sila yung nagbabayad. Tapos baka nagbibigay yung mother ko. Kasi hindi naman sila nag-uusap-usap eh. Ang nag-i-enroll kasi sa akin, mga ate ko. Oh, okay. Kahit sa college, ate ko din yung nag-aasikaso ng ng enrollment. Hanggang ngayon po, close kayo sa mga kapatid niyo? Opo, ka-close ko yung mga kapatid ko, especially yung kasunod ko. Yung nurse, yung nasa Amerika. Anong kinuha niyo sa college? BS Clinical Psychology. Nice. Kasi wala akong maisip na course. Okay. Kaya hindi ko siya naiintindihan eh. Kaya ang bata kasi nating nag-graduate, hindi ko naiintindihan talaga na para saan ba yung pagka-college. Pero since yung mga kapatid ko nagtapos lahat ng college, nag-college din ako. Okay, parang gaya-gaya na lang. Parang gaya-gaya lang. Kasi masasabi ko yung life kasi namin is komportable.
Dahil may business yung parent ko. Ano ang business nila? May tindahan sila sa Divisoria, toys. Okay. Yung time na yan, Kalakasan ng mga laruan. kalakasan kasi yung time na yan, Divisoria lang ang center of business, wala pang mga mall. That's all over the Philippines. No? Opo, Pinapadala all over kung the saan-saan. Philippines, kaya may mga nagpe-freight sila, nagpapadala sila ng mga goods sa mga probinsya. Ganon. So, siguro, yung sa bahay kasi namin parang basta nagtitinda lang ako sa Divisoria tumutulong lang ako sa parents ko sa pagtitinda. Hindi ko naiisip na kailangan ko palang magtrabaho sa labas. Hindi ko yan nung naisip. nag-graduate ka ng college, hindi mo rin Nung nag-graduate ako ng college, nag-try akong maghanap ng work. office work yun. Office work kasi gusto kong itry. Saka yung mga barkada ko, sama-sama kami nag-a-apply sa mental hospital, sa National Mental Health. Pero sabi ng nanay ko, huwag ka nang mag-work, dito ka na lang sa Divisoria. Kasi nga, para matutunan ko yung negosyo. Although ako, ayoko. Parang hindi ko gustong magtinda sa Divisoria. Pero syempre, susunod lang ako sa parents ko. Pero nung nagkaroon na ako ng pera, tapos nag-ano ako dun sa kapatid ko na kumuha kami ng pwesto sa Shopsville, sa Green Hills. Green Hills. Opo. So naging biyahero ako. Yung namimili ng paninda sa Hong Kong na itinitinda sa Green Hills. Namimili kami ng RTW sa Hong Kong. Kasama yung mga kapatid, no? Sosyo kami sa negosyo, pero ako yung nagpupunta sa Hong Kong. Minsan kaming dalawa, pero mas madalas ako. Tapos mamimili kami ng mga damit sa Hong Kong na tinitinda namin sa Shopsville. That was mga 1988. Kasi gusto ko nga magkaroon ng sarili kong negosyo. Opo. Gusto ko magkaroon ng sariling negosyo. But business was good, life was good. Yeah, opo, wala akong makukomplain. Ang sobrang bait ng Diyos sa akin. Pero naging maluho ka ba? Ay, hindi po. Yan ang hindi ko... Yung luho ko is masyado akong conscious kung worth it ba to, nabilin, or kaya ako palaging nasa kung ano lang yung kailangan. Kasi provided ng parents ko, wala ka nang pwedeng bilhin eh. Kasi hindi naman kami palalabas sa bahay. Although nakatira kami sa Tondo, pero hindi kami lumalabas ng bahay. Okay. Discipline. Tapos, lahat naman, yung parents yung bumibili, yung magpapatahi kayo ng damit, yung ganyan. Saka, hindi ko naiintindihan yung fashion. Okay. Wala akong... Doesn't make sense to you. Opo, kaya it doesn't make sense to me. At nakikita ko naman yung parents ko, ang simple din ng lifestyle nila. Basta ang meron lang kami yung basic. Meron kaming kotse, meron kaming van, meron kaming delivery truck, meron kaming pagkain sa bahay, kompleto kami ng gamit sa bahay. As in, That's a lot. That's being well off. Parang kung makikita mo, well off yung family. Pero, gandahan lang na palagi ikaw, alam na ng maayos. Opo, Hindi ka na simple. materialistic, no? Opo. Hindi ako mabarkada. Tapos, hindi kami masasabi mong mahilig sa mga gadget, yung mga ganon. Enough na yung may TV, enough na yung may piano sa bahay, may organ sa bahay. Yun na yun yung, ang luho namin is, ang luho namin is food. Food, okay. Opo, ang luho namin sa bahay is, What about travel? palagi may prutas, Okay. palaging, yung food namin, sabi nga nung kaibigan ko, yung food nyo, yun yung food sa restaurant eh. Okay. Kasi let's say pag saan, Maraming hain yun. Ulam. pero para sa amin, simple lang. Hindi, usually 2 ulam. Pag Sunday, minsan, may nilaga, ganyan, may isda, or may kare-kare. Parang, masasabi mong, hindi ka nakakain sa restaurant kasi yung kakainin mo sa restaurant, nasa bahay. Yung may sugpo,
may alimango, may lechon. Pero hindi araw-araw yun, Father, ah. Yeah. Yung sinasabi ko lang, let's say, every okasyon. week. Hindi, kahit Ay, walang every week okasyon. Opo, kahit na walang okasyon. Yan yung simple food namin. Yung alimango, yung mga Simple dalag. yan. Oh, simple yun. Simple in a way na hindi naman siya sobrang dami. Okay. At saka hindi naman siya in a month, siguro twice. Yung ganon. At saka, kasi mayaman din yung stepmother ko saka yung stepfather ko. Meron silang palayan, meron silang mango orchard. So, sagana din kami sa fruits. Tapos, since sa Divisoria nagtatrabaho yung mother ko, ayun lang yung palengke. So, pag may mag-aalok sa kanyang alimango, at saka kaya mga ganun yung mga pagkain, yung puro madadali lang lutuin kasi busy nga yung mother ko. Pero wala kaming handaan sa bahay. Oh, walang gano'n. Wala kaming, ako masasabi ko, yun sa childhood ko is, simple lang ang medianoche ba ang tawag sa ganun? Yeah. At saka Noche Buena. Palagi may fruits lang, may ham. Kasi pagod sila sa pagtatrabaho dahil Christmas Day ang pinakamabilis sa Divisoria. Ah, okay. So palagi meron lang chocolate. Yung usong-uso na chocolate, tapos may malalaking ham. Tapos maraming grapes. At that time, syempre iba yung pag may grapes kayo, may apple kayo, may orange. Oo. Di po ba? Yung mga imported yun before eh. So yun, sagana kami sa ganon. Nakakapaghanda lang siguro kami kapag piyesta ng Tondo. Kasi tapos na yung peak season sa Divisoria. Kasi pag pumasok na yung bear, sa Divisoria na kami natutulog. Kasi daming customers. Hindi, ako natutulog ako doon, sinasama ako ng nanay ko. Kasi halos hindi na nagsasara. Wow. Yung Ang time lakas, na no? yan, opo, mga 1970s hanggang 80s, doon na kami natutulog. What about your father? What can you say? Nagtitinda rin siya. May tindahan din yung tatay ko sa Divisoria. Kanya-kanyang tindahan sila? Ganon? Opo, tig-isa silang tindahan. Ang dami yung tindahan. Opo, pero Eh, doon yung- ako nagtitinda sa nanay ko. Sa biological mother mo. Sa biological mom ko. Kasi taga-sukli ako eh. Okay. At this time, close na kayo ng biological mom mo. Hindi ko masabing, nanay ko siya eh. Siyempre yung, basta sumasama ako sa nanay ko. Yung time na yon siguro, in-acknowledge ko na nanay ko siya. Okay. Pero siguro as a child or as a young adult, siyempre nandito pa rin ako yung Affection. affection ko na sa stepmother ko. Kasi siya yung caring. Yung pag may sakit ka, siya yung magsasama sa iyo sa doktor, siya yung magpapainom sa iyo ng gamot, siya yung magluluto ng lugaw, yung mga ganon. Masasabi mo bang she was more a mother to you than your biological mom? Siguro kung bata ako, I can say yes. Pero now, as an adult, Yeah. hindi rin. Pareho lang siguro kasi now as an adult, nakita ko yung perseverance ng nanay ko na magkaroon ng pera. Sabihin ko mang kumpara sa amba yun, di syempre para sa akin din yun siguro. So, now as an adult, parang nandun na yung realization na nagpakapagod nga din siya para sa'yo. Pero hindi lang niya talaga magawa. Yung pagiging nasa bahay na Hands-on. nanay, yung nasa bahay na nanay. Lagi mo kasama. Oo, opo, kasi nag-iisa lang siya. So, hindi ko yun makikitang, as now, hindi ko masasabing fault. Pero before, as young adult, na naghahanap ka ng affection ng parent, yung nandyan yung nanay mo, matatanungan mo, makakausap mo, kasama mo sa bahay, walang ganon. So, para sa akin, parang hindi ko siya masabing tama yung ginawa niya before. Pero ngayon na adult na ako, masasabi kong may point din yung kanyang ginawa.
Kasi sabi ko nga, nagme-melo naman din pala ang tao. Pag tanda mo, makikita mo na yung buong picture na ginawa ng parents mo para sa'yo. Lesser judgment. Opo, parang ganun na hindi mo na siya pwede More i-judge. understanding. More of understanding na talagang nagpagkapagod siya para sa'yo. Kahit sabihin ko pa nga na ang baksik niya, yung hindi niya, talagang tutok siya sa work. Ang tawag ko nga sa kanya, sobrang workaholic na pera na yung gino-Diyos niya. Yung tingin ko as a younger me, Yeah. na ang Diyos niya pera, hindi siya pala simba. Hindi siya nagsisimba, nagsasara lang siya, Pasko, New Year, hindi, Pasko nagtitinda kami, New Year at Biyernes Santo. Pero makikita ko yung pagod niya talaga, na ang sobrang pagod niya at saka ang lungkot siguro ng buhay niya. Puro trabaho lang. Oo. Parang ngayon ko naintindihan na ang lungkot nung kanyang buhay kasi nakatutok lang siya sa pera, sa trabaho. Tapos hindi ko pa siya maintindihan. Kasi ang baksik niya pero di na po nating unwanted child ako. Siyempre nakatanggap yan ng rejection sa family niya. Na ano yung ginawa mo sa buhay mo sabi ko nga po, very much taboo yung maanakan ka. Di po ba? So, ang alam ko, ni-reject siya ng family niya. Na may asawa pa. Naanakan siya. Nung lola at lolo ko, sa mother side, ni-reject siya. Okay. Nung lola at lolo ko, nung nanay tatay niya, na ni-reject siya dahil nabuntis siya, naanakan siya. Yun na nga po, yung nakabuntis sa kanya, may asawa pa. Oo, may asawa pa. O yung tatay ko. Tapos, mahirap lang sila. Mahirap lang sila Na-reject siya pala. Opo. Kaya siguro nagsikap siya na makakuha ng material gain. So, nung mayaman na siya na yung favorite ng nanay, tatay niya, saka ng mga kapatid niya. Kasi, mabait din yung mother ko. Binibigyan sila. Ibinili niya ng lupa, ng sakahan. Tapos, siya yung kapag uuwi ako ng probinsya, ang tanong ng lola ko, may padala bang pera ang nanay mo? Talaga? Opo, puro ganon. Sa probinsya yan? Sa Nueva Ecija. Okay. Parang palaging ganon. May padala ba yung nanay mo? Pero mayaman ang nanay mo. Mayaman na siya, ng time na yan. Mayaman na po yung biological mom ko. Kaya nga, mabait na sa kanya tong pamilya niya. Masasabi kong ganon. Kasi, at sa'yo rin. Mabait na rin sa'yo yung mga lola. Opo, mabait. Favorite ako kasi anak ako ng mayaman. Kasi iba yung treatment sa amin pag uuwi kami ng probinsya. Ganon ba yun? Na sabi ko nga, bakit ganon? Pag uuwi tayong probinsya, padadalan pa tayo ng bigas, padadalan tayo ng maraming prutas. Ba't yung mga pinsan ko mahihirap hindi nyo ng padalan? Kasi meron akong rational mind na kami na nga yung meron, kami pa yung bibigyan ninyo. Yeah, makes sense, ha? Parang ang dami namin dalang leche plan, ang dami namin dalang suman. Kasi nga yung mother ko, nagbibigay talaga sa kanila. Everything na kailangan sa probinsya, sa nanay ko ang takbo nila lahat. Kasi mayaman na yung biological mom ko. At what point in your life mo naunawaan lahat yan na kaya pala naging sobrang workaholic kasi he was deprived, he was rejected? Siguro po nung after college. Doon ko na naiintindihan unti-unti. Although nagka-clash kasi yung personality namin ng nanay ko. Nagka-clash? Dahil strong personality siya? Strong yung personality niya and at the same time, hindi niya yung gusto yung ways ko na palabigay. Okay. Bukas Opo, hindi niya. Kasi meron pa ako isang nanay. Meron akong third nanay. Oy, sino yan? Siya naman ang nag-alaga sa akin. Parang yaya mo. Nung baby, opo. Kapitbahay namin. Kapitbahay namin siya na. Siguro iniiwan ako dun sa kapitbahay. You're so blessed. Dami mong nanay, ha? Opo. Siya yung nag-aalaga siguro sa akin na
hanggang elementary, kasi yung bahay nila sa likod lang ng bahay namin, mahirap lang yun. So, nung malaki na ako, pag nagpupunta yun sa akin, inaabutan ko ng pera. Tapos yung mga pagkain namin sa bahay, kasi madami kaming pagkain sa bahay, binibigyan ko yung third nanay ko na yun. Nagagalit yung nanay ko. Masyado daw akong mabait. Ang tawag niya sa akin, masyado akong mabait. Kaya ang sabi niya nga, dun sa naging asawa ko, huwag mo yung pababayaang magtinda, hindi yan yayaman. Kasi wala yang alam kundi mamigay. But that was something that you get from your stepmom. Oo, yung ganong ugali na magbahagi, yung mag-share. Anyway, overflowing na yung grace mo, so you have to share. Yung nanay kong isa, syempre, siguro nakita niya yung hirap ng buhay. Hindi madaling kumita. Opo, hindi madaling kumita. Kaya siguro yun ang Yung mindset niya. Yung mindset niya, opo. Yung mother ko, masaya siya. Na-charm siya nung naging asawa ko. Okay. Kasi ngayon lang siya nakakita ng anak na maasikaso. Pinagbabalat siya ng alimango, ng hipon. Opo, tapos hinahatid siya, sinusundo siya, inaakay siya. As in, ngayon siya nakakita ng ganun kasi ako po, hindi ako affectionate na tao. Kasi hindi ko yan natanggap sa parents ko, yung ini-embrace. Walang ganun sa parents ko. Even from your stepmother? Yung stepmother ko. Opo, yun. Only? Kasi kinakandong pa ako nun Pagkakain ako, kakandungin pa ako nun. Pero nung nalipat na ako sa biological mom ko, walang affection, walang kinikis ka, basta mano lang. Walang mano lang. And even pag meron akong kailangan, isusulat ko, ididikit ko lang doon sa... Gano'n? Opo, kasi ang baksik ng nanay ko. At takot ka sa kanya? Takot po ako sa kanya. Like, gano'n katakot ako magpaalam, mga ganyan? Takot ako magpaalam, takot ako magsabi, kasi palaging sisigawan ka. At saka yung mother ko, namamalo. Ay. Namamalo siya talaga. As in, matatakot ka sa mukha niya. Na ibang-iba dun sa stepmother ko. Mabagsik itong... Opo, ang sobra niyang baksik. Siguro dahil, sa ngayon, maiisip natin, dahil sa pinagdaanan niya. Yes, Na baka mamaya yun ang sapitin ko. Di po ba? Kaya nga bawal dumungaw, bawal gumamit ng phone, bawal tumawa. Daming bawal, no? Bawal lumabas ng bahay. Yun, kaya bahay, tindahan, school, ganun lang. Hindi ka pwedeng mamasyal, hindi pwedeng manood ng sine, hindi ka pwedeng bumarkada. Maraming bawal. Nung nagkaasawa ka na, yung mga bawal na yun, okay na? Opo, nung nagkaroon ako ng asawa, wala siyang magawa at napakabait sa kanya nung naging asawa ko. Talagang dun siya nakakita na siguro yung hinahanap niya din sa akin na affection. Nakita niya dun sa naging asawa ko na very, very affectionate sa kanya, very attentive. Iba na talaga yung buhay ko ngayon. Ang layo sa buhay ko before. Yung karangyaan, yung abundance, opo, materially, financially, nawala lahat. Hindi ko man naranasan yung, mayaman kami that time, pero simpleng mayaman na yung luxury is nasa bahay, hindi nasa labas, hindi kami palakain sa restaurant, hindi kami palanood ng sine, pero once a year, every January, nanonood kami ng Holiday on Ice dyan sa may Araneta. Tapos, may outing kami na family, na swimming every year. Pero yung ganun lang na kasimple na hindi abundant talaga na magpapakain kayo sa restaurant, yung mga ganyan. Wala kaming abundant na, ang meron kami sa loob ng bahay. Hindi ka magugutom sa loob ng bahay. Tapos, pag may kailangan kang gamit, ang bilis makabili. Tapos sa school, never kami napatawag na hindi kami nagbayad. Kasi, kung magbayad kami sa school, full year palagi, hanggang college. O pag kailangan mo ng libro, hindi ka na mamumroblema. Sa baon, hindi ka mamumroblema. Although nandun yung discipline
na hindi ka bibigyan ng baon na malaki. Kasi parang gusto nilang iparealize sa'yo yung value ng pera, na itong pera na to pinaghirapan, hindi mo kailangan ng ganong karaming pera. Pero nandun yung andali yung gusto mo mag-abroad, sabihin mo sa kanila, pwede kang mag-abroad kasi may pera yung parents mo Gusto mo ng bagong piano o bibili ng bagong piano. Tapos every 4 years, nagpapalit kami ng kotse. Oh, wow. Yung kumpleto ang gamit sa bahay, hindi kapos. Hindi ko po naranasan yung kapos. Tapos biglang nawala lahat. Opo, tapos as in na zero. Nawala kang ang pambiling gas. You had so much. Can you say you were a millionaire at that time? Siguro in a way, millionaire ako kasi I was never short of anything. As in, food, ang daming food. Pag may bibilin, may pera. Hindi ka na makikipag pa sa parent mo na, yung pambili. Yung gano'n, sasabihin ng nanay mo, next month na lang. Walang gano'n. Basta pag may bibilin, may pera. Kasi ako yung tagabilang ng benta ng mother ko. And then ako yung nagdi-deposit sa bangko. Araw-araw kami din-deposit. Araw-araw, opo. Ganun. Malalaki talaga. Malaking amount that time. Minsan mag-withdraw ako 100,000 pesos, and what is 100,000 before? Now, it's so big now. Oo, di po ba? But now you're a millionaire in terms of faith. Opo. And experience. Yung And wonders, miracles of God. Parang kontento na ako sa buhay ko. Na simple na buhay. Thankful ako kasi ni-raise ako ng parents ko na simpleng buhay. Yun. Simpleng lifestyle. Siguro kaya po ako naka-adapt easily. Easily. Kasi hindi rin naman kami nagbuhay ng luxurious before. Hindi kami nag-aalahas Hindi kami nag-jewel na maraming abubot sa katawan. Yung mga ganon. Tapos, basta ang luxury sa amin palagi is food. Sobrang abutunan ko kasi palagi akong napapalpak. Pag kailangan ko ng pera, tatakbo agad ako sa kaibigan. Kahit anong gawin ko, wala akong mahiraman. Pero pag naisip kong mag-pray, biglang may darating akong pera. Wow. Totoo po. Magugulat ako biglang may nagbigay sa akin ng pera. Seek first His kingdom, no? Siguro po yun. Everything else will follow. Na in everything, siya muna. Sa kanya ka muna magsabi. Huwag kang gumawa ng sarili mong solusyon. Although ang hirap ko minsan, kasi ako namamali nga din po ako sabi ko, ang kulit ko kasi. Sinabi ko naman sa Diyos muna ako hihingi Bakit naghahanap ako ng mga mahihiraman pag sinabi ko, Lord, wala akong pera. The following day, mayroon akong pera. Totoo po. Totoo yan. Amazing. Opo, talagang... Pero hindi pa rin po ako mabait na tao. Marami po akong pagkukulang We're sa all Diyos. God's works in progress. Opo. Hindi ko masasabing perfect ako na tao. Hindi po ako perfect, hindi rin ako ganong kabait, pero yung love ko sa God, malaki. Yun lang masasabi ko. It had been tested. Opo. At saka, And proven. sa kanya ka lang kakapit. Kaya nga po, nung hirap na hirap ako sa buhay ko, ang prayer ko is, Lord, ikaw ang humawak sa akin kasi baka bumitaw ako. Oh. Totoo po. Kasi tao lang That's ako. a powerful prayer. Pwede akong bumitaw Lord, ikaw ang humawak sa akin. Opo. Kasi baka bumitaw ako hawakan mo ako. Yun po. At saka yung, I always pray na, stay with me, Lord. Stay with me, Lord. Yun ang tinuturo ko sa anak ko. Prayer ng Saint Padre Pio yan. Na sabi ko, ito lang naman pwede mo sabihin. Sabihin mo lang, thank you, Lord. Stay with me, Lord. Cover me with your precious blood. Yun. Sabi ko, enough na yun. Yun lang ang pag-aralan mo na prayer. Sabi ko dun sa anak ko. And truly talaga po,
masasabi kong hindi man ako ganong kabait na tao, pero mahal ko ang Diyos. At hindi niya ako pinabayaan. Ay, hindi talaga. Sabi nga ng, And sabi, never will. kagaya nga ng tinuturo ko sa mga bata, palagi